Sa nakaraang video ay, nagsabi ang lesser family head ng beeping. Naririnig mo ba yon, ang malakas na pagaspas ng pakpak ng ating Taekyang, habang nakataas ang kamay nito sa tuwa. At nabigla sila nang may isang kalapati na dumapos sa palad ng lesser family head at napasabi ng isa itong messenger pigeon. At kinuha ng lesser family head ang sulat na nakalagay sa isang lalagyan na nasa paa ng kalapati. At binasa ito ng lesser family head at nabigla ito sa nabasa nito. At nagsabi kay Weeping ng, meron tayong problema. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay ipinakita na tumakbo si Taekyang at Bamuelo at sumuntok na isa palang panaginip ni Lee Kye-jun. At nagising ito mula sa mahimbing na pagkatulog sa bugbog na natamo nito galing sa ating bida at napasabi ng, at hinihingal ito dahil doon. At ipinakita na nasa loob pala ito ng karwahe. At nanggigigil ito sa galit. At nagsabing natalo ako sa isang katulad ni Taekyang na basura lamang, at napasuntok sa gilid na ikinagulat ng mga tauhan nito. At nagtanong ang mga tauhan nito at nagsabi ng, Young Master, gising na po ba kayo? At napasabi si Lee Soo-jun sa isip nito ng, papatayin ko ito. Pinapangako kung papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay, Jin Taekyang, at saksi ang langit sa sinabi kong ito. At galit na sinabi nito na, ano ba ang ginagawa ninyo? At bakit huminto kayo, magpatuloy kayo? At sinagot ng tauhan ng yes, my lord, at may napansin siyang karayom sa noo niya at napasabi ng, ano ito? At may nagsalita at nagsabing, ipapatuloy mo yan, sige, yan ang pinaplano ko. At nabigla si Lee Soo-jun dito at napalingon nang mapansin itong merong tao na lumapit sa kanya at napasabi ng sino ka. At napaarg nang maramdaman niyang sumasakit ang kanyang ulo. At nagsabi ang taong lumapit ng, ngunit kung hahayaan kitang makabalik sa Mount Heng Sword Sect ay talagang malalagay kami nito sa mas mahirap na sitwasyon. At umubo si Lee Soo-jun at nagsabing, ano ang ibig mong sabihin? Habang umuubo, at lumapit ang tao at nagsabing, paano kaya kung ito na lang ang gawin natin? Hihinto ka muna sa Northern Mount tapos tsaka ka na makapunta sa Mount Heng Sword Sect. At hindi niin ang karayom sa noo ni Lee Soo-jun at napaarg si Lee Soo-jun sa sakit at napaubo ng dugo at bumula ang bibig habang nakangisi lamang ang taong nagdiin ng karayom sa noo ni Lee Soo-jun. At nagsabi si Lee Soo-jun ng, iligtas niyo ako. At napaorg sa sakit na naramdaman nito habang nagmamakaawa sa tao. At ilang sandali lang ay natamba at nagkulay berde ang katawan nito. At nagsabi ang tao ng, Palm Master Lee, hahaha at umalis. At napunta ang kwento sa ating bida na nasa loob ng Cave of Training at nagme-meditate ito habang ini-imagine ang laban nila ni Lee Soo-jun. At nagsabi ng, dahil ba ito sa pag-stock ko ng stat points ko na dapat i-distribute ko ito ng pantay. Ang strength, stamina at agility ko ay mas mataas ng konti kaysa kanya kaya siguro ito dito. At hindi pa kasali ang maraming combat experience ko sa tunay na mundo, at kung ipagsasama ko itong lahat ay ibig sabihin ay kaya kong tumalo ng level 30 na kasing lakas ni Lee Soo-jun. Pero kahit inaatake ko si Lee Soo-jun ng walang humpay ay nakakatayo pa rin ito, pero yung isang atake nito na inakala kong maiiwasan ko ng lubusan ay kaya nitong hatiin ang katawan ko kung tinamaan ako nito. At ang ibig sabihin nito ay dahil ito sa pagkakaiba ng chi namin. At napabantong hininga at napahu, habang nakatingin sa mga system notification at ini-open ang character profile. At napabuntong hininga at nagsabi ng, ang sabi mo nag-increase ang chiko, bakit ganito pa rin ito, hindi ito tumaas, 10 years pa rin ito. At napatingin sa job na second rate at fame na 10 at may 4 na titulong naka-activate. At naiinis na tinuro nito ang system at nagsabing, sa pagkakaalam ko si Lee Soo-jun ay first-rate warrior. So, bakit second-rate warrior pa rin ako? At ang part lamang na natalo ako dito ay sa strength lamang at sa chi at. Napahinto at napasabing, teka lang, kung pagbabasehan ng edad nito, sabihin na lang natin ang chi ni Lee Soo-jun ay nasa mga 20 years. Ang ibig sabihin nito kailangan kong patasin ang kiko ng 2 beses. At napasabi ng Tang na habang nakatingin sa logout na quest. At nagsabi ng, shit, na-circulate ko na ng maayos ang aking chi. Pero wala pa rin nangyari. At humilata sa sahig at napasabi ng, kailangan ko bang mag-consume ng spiritual pills o kaya ng mga kakaibang mga bagay? At kung magmamakaawa akong humingi ng spiritual pill sa aking nakakatandang kapatid ay, magsasabi ito ng, my little Taekyang, habang hinahalikan ako nito, na inimagine ang ating bida. At napasabi ng, baka hindi ako nito bibigyan at umupo at nagsabi ng, pero kung ito ay hindi gumana, ay wala na akong choice at ito ay I-consume ang chi na yun. Ang chi na nakabalot ng maitim na bagay. At sa lahat ng oras, talagang mag-iingat ako dahil kapag nakamali man lang ako kahit konti man lang ay manganganib ang buhay ko. Dahil sa chi deviation. Pero sa ngayon na walang seryosong pangyayari sa akin sa linggong ito, ay wala ding pinagbago ang lahat.
At napabuntong hininga at nagsabing, siguro kaya kong temporaryong magagawa ng paraan ng issue sa Chico. Paano ko naman mapapataas ang fame ko? At may mga system notification na lumabas na, nagsasabi sa ating bida na, ang rumor na patungkol sa Jin family ng Taiyuan na, Sleeping Dragon, ay nagsimula ng kumalat at dahil sa rumor na ito, ang iyong fame ay tumaas ng 10. Simula nang naniwala na ang mga tao sa rumor, ay must be bilis din ang pagtaas ng fame mo. At napaha, ang ating bida dito sa pagkabigla. At napasabi ng, Sleeping Dragon. Sino? Ako? At may system notification na lumabas na nagsabing, dahil sa Sleeping Dragon na rumor ay tumaas ang fame mo ng 3, at napaha? Ang ating bida at meron na namang 2 na fame na nadagdag, at napasabi ang ating bida ng wow. At inilipat ang kwento sa loob ng isang kwarto kung saan ay may nagsabing, ano kaya ang rason at bigla tayong pinapunte dito. At sinagot naman ito ng isa ng, iyan nga ang nais kong sabihin. Hindi nga man lang niya tayo sinabihan kung para saan ito at pilit tayong pinapunte dito sa kalagitnaan ng gabi. At sinagot naman ito ng isang elder sa pagsabing, dahil ito sa napakabata pa ng Lizard family head. At din ito kayang mapagtanto ang pinagkaiba ng formal procedures at manner. At sa tingin ko ay nakapag-decide na ito na kunin na talaga ng lubusan ang posisyon nito. At dahil ito sa pagkawala ng kanyang kahinaan, sa pag-aakala nitong ganun talaga kalakas ang Third Young Master. At sinagot ito ng isang elder nang, sa tingin ko talaga nabigo sila, kasi mukhang plano ng mga itong gamitin ang mga insidenteng patungkol sa Third Young Master para sa kanilang kalamangan. At sinagot naman ito ng isang elder nang hindi naman siguro masamang idea kung ang head elder ang papalit na mamumuno sa pamilya. At may nagsalita na nagsabi ng, magdahan-dahan sa pagsasalita at pumasok ang Laser family head at umupo sa upuan na nasa dulo ng mesa. At nagsabing, thank you sa pagpunta ninyo dito sa kalagitnaan ng gabi, at ang rason sa pagpapapunta ko sa inyo dito ay patungkol sa, ngunit nahinto ito nang may nagsalita at nagsabing, plano ng Mount Heng Sword Sect. At napasabi ang Laser family head ng, huwag yung sabihin ito ay ang, ngunit nahinto ito nang may pumasok na ikinagulat ng mga elder at tumayo ang mga ito. Nagsabi ang mga ito ng, nagbibigay galang kami sa inyo eldest senior. At naglalakad ang eldest senior na may napakaseryosong ka. Sa pagpapatuloy ng ating kwento ay pumasok ang eldest senior na may napakaseryosong mukha na ikinagulat ng mga elder at nagbigay respeto ang mga ito dito. At nagsipagsalita ang mga ito habang nakaupo ang eldest senior na nakatitig sa ating bida. Na ikinagulat ng ating bida at sa katagalan ng pagkatitig nito sa ating bida ay napasabi ang ating bida ng, pakiusap huwag kang tumitig sa akin. Habang nagpapawis sa takot ng pagkatitig ng eldest senior sa kanya at napatingin na lang ito sa gilid. At tumalikod at napasabi sa sarili nito ng, anong meron sa matandang ito? At bakit ganito ito makatitig sa akin, tinatakot ako nito. At may nagpadala ng spiritual sense na nagsasabing, siya ang head elder. At ang lesser family head pala ang nagpadala ng spiritual sense sa ating bida. At nagsabing, sa tingin ko nakalimutan mo na kung sino ito, pero ang head elder ay, lolo mo rin ito na isang greatest senior ng pamilya. At ipakita mo dito ang pinakamataas na respeto na kaya mong ipakita. At yumango ang ating bida senadorya sa pagsagot nito ng, oo, sa sinabi ng Laser family head. At napasabi ng, mas una ko pang nakilala ang lolo ko, kaysa tatay ko. At nagpadala ulit ng spiritual sense ang Laser family head at nagsabing, at saka, huwag kang matakot at huwag magpanik basta't sumagot ka lang kung ano ang totoo, okay? At yumango ang ating bida sa sinabi ng Laser family head. At napasabi sa sarili ng, ano ba ang nangyayari, at bakit parang natataranta ang lahat? At napangisi ang Laser family head sa tugon ng ating bida. At nagsalita ang Laser family head at nagsabing, pwede ko bang makuha ang mga atensyon ninyo? At dahil nandito na ang witness, ay magsisimula na tayo sa interogasyon. Habang nakatayo malapit sa eldest senior, at nagsabing, Third Young Master Jin Taekyang. At sinagot agad ito ng ating bida ng, yes. At nagsabi ang Laser family head ng, sa ngalan ng family head, ako bilang Laser family head ay may itatanong sa ngalan nito. Ginawa mo ba? Nalasunin si Lee Soo-John ng Mount Heng Sword Sect, na ikinagulat ng ating bida at nanamlay at napasabi ng, ano? At napasabi sa sarili ng, anong tang ng pangyayari ito? At sinagot ito ng ating bida ng, halata namang hindi ako ang gumawa nito. Pero hindi ko alam ang tungkol sa paglason kay Lee Soo-John. At may nagsalita at nagsabing, meron ka bang katibayan sa sinabi mo? At nagsalita din ng matabang elder na parang di pa tapos sa pagmumukbang at nagsabing, oo, tama. Meron ka bang ebidensya na nagsasabing ang Third Young Master ay hindi sangkot sa insidenteng ito? At napabuntong hininga ang ating bida at nagsabing, bakit naman ako magpapatunay nito? Hindi ba kayo dapat ang magbibigay ng ebidensya, di ba? Habang asar na asar sa matabang elder na mukbanger.
At tumayo ang isang elder at nagsabing, narinig mo ba ang sinabi ng third young master? At sumagot ang mukbanger na elder ng, ano? Kayo. At nagsabi ang ating bida ng, wala ba kayong pakiramdam? At may nagsalita at nagsabing, ihinto nyo ang kalokohan ninyo. At nagsabing, meron akong gustong itanong. At tumingin sa isang elder at nagsabing, paano ba nagsimula ang lahat ng mga ito? Na ikinagulat ng ating bida. At sinagot ito ng isang elder ng, nagsimula ang lahat ng ito dahil sa third young master at tumingin sa ating bida. At meron pang isang elder na nagsabi ng, siya ang nagdungis sa ngalan ng ating pamilya, at nagsabi din ng elder na mukbanger ng, ang third young master. At may isang elder din ang nagsabing, at ang huli ay ang pagkakamali nitong dungisan ng dangal ng Mount Heng Sword Sect. At sabay-sabay na nagsabi ang karamihan sa mga elder ng, iyon din ay gawa ng third young master. Na para bang ini-orkestra sa pagkasabay-sabay. At nagsabi ang matandang elder ng, habang nakahawak ito sa huhok nito sa bibig. At napasabi ang ating bida ng, tingnan mo itong mga bastardo ito. Pinagtutulungan ako ng mga ito, maliban lang sa tatlong elder. At tumayo ang isang elder at nagsabing, pero ang third young master ay patas na lumaban dito. Na nasa panig ng ating bida. At sinagot ito ng isang elder ng, patas? Sigurado akong gumamit ito ng lason sa kalaban nito. Kilala mo ba kaming Tang family ng Sichuan? Habang nakaturo ang daliri nito dito. Ang Tang family ng Sichuan ay nakilala sa mundo ng Merem sa skills ng mga ito sa assassination sa paggamit ng lason. At tumayo ang isang elder at nagsabing, pero ang third young master mismo ang nagsabi niyan hindi ito. Sinagot ito ng isang elder ng, of course ito ang sasabihin nito. At sinagot ito ng nakatayong elder ng, at dagdag pa niyan ako ang nag-examine sa katawan ng Master Li bago ito umalis. Kahit meron itong minor internal injuries ay hindi ito nilason. Habang inilagay ang isang kamay nito sa dibdib bilang patunay na lubusang pinaninindigan nito na tunay ang sinabi nito. At sumagot ang isang elder na may buhok na katulad ni Wolverine ng, kung kailangan ay ibigay na lang natin ang ulo ng third young master para maiwasan lamang ang gyerang ito. At napasabi ang ating bida ng, ano? Habang nasar na nakatingin sa elder na may buhok na katulad kay Wolverine. At sinagot ito ng magagamot na elder ng, ang lakas naman ng loob mong magsalita ng ganyan. At nagsabi ang elder na may buhok na katulad kay Wolverine ng, ano? Mali ba ako? Alam naman natin ang totoo na ang Mount Heng Sword Sect ay mas malalakas kesa ating main family. At kung magsisimula ang gyera ay daan-daang mga tao ang mamamatay o kaya magkaka-injury pag nangyari iyon. At ang pinakamalala na pwedeng mangyari ay malilipol ang ating pamilya. At ang lahat ng iyon ay maiiwasan kung ibibigay natin sa kanila ang third young master. Habang nakaturo sa ating bida, na ikinainis ng ating bida, at ikinabigla din ng lahat ng nandoon, habang nakangisi lamang ang elder na may parehong buhok ni Wolverine. At may nagsabing, so. At ito pala ang Laser family na nagsabing gusto mong ibigay ang buhay ng third young master kahit walang valid na proof. At napasabi ang elder na may kaparehong buhok ni Wolverine ng, hindi, ang ibig kong sabihin ay. Ngunit nahinto ito nang nagsabi ang Lesser family head ng, at yan ba dapat ang sasabihin ng iginagalang na Panginoon ng pamilya? Nagalit na galit at napakimkim ng kamay sa galit ngunit napakalma nito ang sarili nito at napaho. Habang nakatingin lamang ang ating bida dito. At napatingin din ang eldest senior dito. At nagsabi ang Laser family head ng, ang match na iyon ay walang daya, at ang paglason kay Lee Soo-jun ay plinano ito ng ibang tao. At sigurado akong alam nyo din na ito ang totoong nangyari. At handa ba kayong isurrender ang inyong sarili dahil sa takot? At napaubo at napaahem na lang ang dalawang elder. At nagpatuloy pa ang Lesser family head sa pagsabing, at kahit di natin alam kung sino ang nasa likod nito. At ang alam natin ay ang Mount Heng Sword Sect ay gustong gamitin ng mga ito ang kanilang mga espada laban sa atin. At di natin alam kung kailan sila darating pero huli na para mapahinto natin sila. At meron na lang isang paraan na pwede nating gawin. Kailangan natin silang harapin. At nagsabi ang isang elder ng, gusto mo pa bang mabuhay? At sinagot din ito ng isa pang elder ng, gusto mong protektahan ng pamilya? At nagsabi din ng isa pang elder ng, kung iyan talaga ang gusto mo, ay dapat mo nang tipunin ang iyong mga tao para paghandain sa laban. At sumagot din ng isang elder na may parehong buhok ni Wolverine ng, o kaya pwede nating i-offer ang buhay ng iyong kapatid sa mga bastardong iyon. Na ikinainis ng Laser family head at nagsabing, hindi naman masamang idea iyon kung gusto mong mabuhay bilang isang traidor. At natahimik ang lahat sa sinabi ng Laser family head. At may pumalakpak at napalingon ng lahat dito. At napasabi ang ating bida ng, sa wakas, ang boss ay nagpakita na din. At napalunok ng laway ang ating bida sa kaba. At nagsalita ito at nagsabing, iniisip kong napakabata pa ng Lesser family head, pero ngayon ay lumaki na itong isang kahangahangang tao at talagang na-impress ako dito.
At ganito dapat umakto ang isang tunay na Laser family head. At nagbigay galang ang Laser family dito at nagsabing, patawarin niyo po ako sa mga padalos-dalos na mga nagawa ko dati. Ate pinatang ng eldest senior ang isang kamay nito sa balikat ng Laser family heel at nagsabing, ang pagpapakumbaba ay mapapa-enhance ng pride. At wala kang dapat ihingi ng tawad Laser family head at ngumiti ito. At nagsabing, sa kabilang banda ay nasa common sense na natin na magsama-sama sa paglaban kapag merong halimaw na nagpapakita sa may pintuan natin. At bakit kayo ng mga iginagalang na miyembro ng pamilya ay sinubukang magsabi na i-offer ang buhay ng miyembro ng pamilya natin? Para lamang mapahinto ang isang gyera? Na ikinagulat ng ating bida. Ang nagsabi ang isang matandang elder ng eldest senior, nagkakamali ka lang po ng pagkakaintindi. Gusto lang namin. Ngunit nahinto ito sa pagsasalita ng, nagsabi ang eldest senior ng, at kung ikaw ay mapupunta sa isang gyera ay importanteng ipagsama-sama muna ang pamilya. At paano kaya kung ito ang gawin natin? Paano kaya kung ang ulo na lang niya ang i-offer natin, Laser family head? Habang nakaturo sa elder na may parehong buhok ni Wolverine. Na ikinagulat at kinatakot nito. At ikinagulat din ng lahat ng nandoon at napasabi ang ating bida ng, ano itong nangyayari ngayon? Bakit ito kukampi sa akin ng lalaking ito? At natatahimik ang Laser family head sa narinig nito. Habang nanginginig ang elder na may kaparehong buhok ni Wolverine sa narinig nito na sinabi ng eldest senior. Ano kaya ang isasagot ng Laser family head sa tanong ng eldest senior? Ano kaya ang susunod na mangyayari? I-o-offer kaya ang ulo ng elder na may kaparehong buhok ni Wolverine sa Mount Heng Swordsec? At kaya naman kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay huwag mong kalimutang i-click ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.